So eto na nga po mga idol, sigurado na Kai Sotto makakapaglaro na nga po first debut game niya kontra sa kupunan ni Matthew Wright na Kyoto Hanaris. So ngayon po nakita nyo ay nasupnaw tuloy-tuloy po ang mga practice sa 5v5 ng ating pambato na si Kai Sotto. So far so good, maganda po ang kanyang pinapakita. Alam nyo guys no, kung hindi po sana nagkaroon ng back injury or na-injury etong si Kai Sotto ay malamang sa malamang tuloy-tuloy po ang kanyang laro dito sa Hiroshima Dragonflies at hindi po siya masasama sa injury list ng Hiroshima Dragonflies. Pero ngayon po kasi kinakailangan na talaga ng Hiroshima ng big man na ang kanilang depensa. Mahina po or humina po ang depensa ng Hiroshima Dragonflies since hindi po makapaglaro etong si Kai Sotto at inalat din po, nilangaw din po ang mga views no or mga posts ng Hiroshima Dragonflies sa mga games nila. Wala pong nanonood ng mga fans ni Kai Sotto kasi walang Kai Sotto nga. So nakita nyo, bukod po sa pagbagsak ng views ng Hiroshima ay talagang inaabangan ngayon yung mga updates patungkol kay Kai Sotto. Kapag kami Kai Sotto po kasi buhay na buhay yung mga manonood po ng Hiroshima Dragonflies kasi nga naman syempre Pilipino Kai Sotto ang sinusuportahan. So gaano po kasigurado na makakapaglaro na si Kai Sotto dito nga po sa Hiroshima Dragonflies no kontra sa Kyoto Hanaris. Tinatapat po kasi nila na may Pilipino na makakalaban etong si Kai Sotto, which is dito sa Kyoto Hanaris ay nandyan nga po itong si Matthew Wright, which is alam naman natin na maaasahan at magaling din po talaga. So ngayon po, tignan nyo mabuti, siguradong makakasama sa first 5 si Kai Sotto dahil mas pinalakas po ni Kai Sotto ang kanyang pangangatawan para sa depensa. Then recently nung mga huling laban ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies, very obvious naman nakikita natin kahit manipis ang kanyang pangangatawan, nakakasabay po siya sa mga ex-NBA player, sa mga malalaki ang katawan, kahit binabali siya, minsan tumatalsik-talsik si Kai Sotto. Yun po yung nakikitang kahinaan, which is ngayon, na-i-improve na nga po ni Kai Sotto. At masayang masaya po si Coach Kyle Milling sa resulta ng practice po at ehersisyong ginagawa. Everyday po yan ni Kai Sotto. So ilang minuto po posibleng makapaglaro si Kai Sotto natin dito sa laban niya kontra sa Kyoto Hanaris. Inaasahan po and we are expecting 15 to 25 minutes po ang kanyang maximum na mailaro no dito nga po dahil ngayon po kailangan maibabad si Kai Sotto, kailangan ma-showcase niya yung mga resulta ng training na ginawa niya. So nakita naman po natin huling laruan ni Kai Sotto nung FIBA World Cup pa. Nung time na yon may injury pa po si Kai Sotto pero pinipilit niya. How much more ngayon na 100% fully recovered na si Kai Sotto at kayang-kaya na po makipagsabayan sa magagaling at malalakas na kupunan dito nga po no sa B-League at talagang aasahan natin yan. So, update ko po kayo sa mga susunod na kaganapan and please huwag nating iba si Kai Sotto no. Hindi po natin siya hinahype bagkos excited lang din po tayo na makapaglaro na etong ating pambato ni Kai Sotto. And please guys, pakisuporta naman po ng ating channel. Maraming salamat po.